Hi guys! Today's video, gagawa tayo ng seafood boil. So instead na kumain tayo sa labas, sa mga seafood restaurant, di ba uso ang mukbang na ang kinakain nila ay seafood. So gumawa na lang tayo sa bahay. Mas makakatipid tayo at fresh pa yung ating mailuluto na mga seafood. So ito guys, napakasimple lang ng ingredients nito. Wala akong ibang spices na ilalagay. Kung ano lang yung meron ako dito sa kitchen ko, yun lang yung ilalagay natin. So guys, please, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, kung bago ka dito sa aking channel, please subscribe and click the notification bell para updated ka sa aking mga future videos. Dahil marami pa akong alam na luto na i-share, gusto kong i-share sa inyo. Puro simple pero masarap at of course nutritious na mga pagkain. Thank you guys for watching. Enjoy! So hugasan lang natin ng maigi ang mga seafood na ating iluluto. Chop din tayo ng onions. At siling haba or lady finger na sili. Pwede rin yung mas maanghang, yung kulay red na sili. So, lagyan din natin ng corn. Pampa-etchos lang. Pampasarap siya, guys. Kasi manamis-namis yung corn, diba? Masarap talaga. Favorite ko talaga ang corn. At pampa-etchos na rin at the same time. Umamin din. Hiwain lang natin na ayon sa gusto nyong laki ng corn. Kasi kung buo natin ilalagay, ang pangit naman tingnan, diba?
So, itong corn ay pampaetos din, kaya hiwain ng maninipis lang. Para bongga. Ilaga muna natin ang corn kasi matagal siyang maluto kaysa sa mga seafood. Habang nilalaga ang corn, mag-start na tayong maggisa. Ang una nating igisa ay ang crab kasi matagal siyang maluto kaysa sa shrimp and mussel. Add na rin natin yung butter or margarine. Medyo dagdagan natin kasi yun yung magpapalasa sa ating seafood boil. Or we can call this buttered seafood mix. O diba bongga? Kung ano na lang maisip na i-title sa niluluto. Wala akong maisip. Kasi may butter naman talaga. So, buttered seafood mix. Diba pwede rin? Ito palang masarap ng kainin. Ang bango. After 48 years, add na rin natin ang tahong at ang shrimp. After 5 minutes guys, i-add na rin natin yung tahong at shrimp. Huwag naman 48 years, baka 2030 pa maluto yung ating seafood boil. At lagyan na rin natin ng asin ayon sa panlasa nyo at konting vetsin para lalong sumarap ang ating seafood boil. Add din tayo ng ketchup, mga 3 tablespoons ang nilagay ko. Kung walang ketchup, pwede rin ang tomato sauce. Konti lang din. Yung corn, kung may sabaw pa yung corn, pwede nating idagdag. Huwag sobrang dami, konti lang. Lagyan din natin ng Sprite or 7-Up kung meron kayo. Ito yung magpapalasa ng ating seafood boil. Takpan at pakuluan ng another 5 minutes to 7 minutes. Ayan na, ang sarap-sarap na tingnan. Siyempre, titikman muna natin kung tama na ba yung lasa. Kung kailangan natin magdagdag ng asin. Lagyan din natin ng konting sugar para mabalanse yung lasa niya. Mas masarap pagka medyo manamis-namis yung seafood boil. At idagdag na rin natin yung sili na hiniwa natin kanina. And guys, luto na ang ating seafood boil. Subukan nyo to guys, napakasarap.
Promise, hindi ako mapapahiya sa inyo. Gayahin niyo yung ginawa ko. Pati napakasimple ng mga ingredients. Diba, available lang sa kitchen niyo. Subukan niyo, sobrang sarap. Thank you guys for watching. See you again on my next video. Bye!